Iba't ibang panawagan po sa pamahalaan. Sentro daw po ng sasagawang National Rally for Peace. Ibabalita sa atin yan ni Jimboy Tihano. Jimboy! Yes, Jensen, also good morning. At problema ilutasin, huwag palakihin. Yan ang isa sa mga panawagan ng ating mga kababayang naririto sa Quirino Grandstand ngayong araw, kung saan idaraos ang National Rally for Peace na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Isa ang Quirino Grandstand sa National Capital Region o NCR ang napiling paglausan ng nasabing pagtitipon. Karamihan sa kanila galing pa sa malalayong lugar gaya ng Calabarzon at Region 3. Gaya na lang ng grupo ni Reynaldo Ramos na galing pa sa San Juan de Valdez, Tarlac, na halos 6 na oras na naging biyahe mula sa kanilang probinsya, makarating lang sa gagawing National Rally for Peace. Hangad nila na magkaroon ng pagkakaisa ang bawat nakaluklok sa pamahalaan at huwag isipin ang pansariling kapakanan. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Karaingan ang hinanakit ng mga tao, ng taong sambayanan ukol sa ikapapanatag at kapayapaan ng ating pong bansa, ay magkaisa na po sila para magkaroon po ng tamang desisyon, tamang pamumuno sa ating bansa, sa ikatatatag ng ating pong lipunan. Henry Tangente Nelson, ang ilang mga kabataan na narito ay hangad ang magandang kinabukasan. Ngunit kung saan, mulat sa iba't ibang problema na dinaranas ng ating bansa. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Charis Paraito. Ng isang kabataan po na naghahangad ng magandang ikabubuhay. Mas marami pa po siguro na dapat asikasuhin yung ating bansa. Mas unahin po yung para sa ikauunlad ng mga mamamayan kaysa po sa mga pansariling mithiin ng mga nanunungkulan. Samantala, Kuya Jen, isa rin si Kuya Aero na galing pang Santa Rosa, Nueva Ecija, naglimpas sa kanyang trabaho para makipagkaisa sa gagawing pagtitipon ngayong araw. Ang kanyang grupo, bit-bit ang mga banners na nagsasaad ng iba't ibang panawagan sa gobyerno. Bilang guro, may kanyang hilaing din ayon sila, lalo't kung pag-uusapan ay mga mag-aaral. Narito ang kanyang pahayag. Ang kauna-unahan po naming problema ay mga kakulangan po sa classroom. At maging yung mga kagamitan ng mga mag-aaral, maging yung mga upuan, lamesa, ito po ay kulang na kulang para sa aming mga mag-aaral. Gusto naming maiparating sa ating pamahalaan na kailangan magkaisa po tayong lahat. Na sana po ay mabigyang pansin ang ganito naming mga hinaing para matugunan ang aming mga pangangailangan, ganun din ang pangangailangan ng aming mga mag-aaral. Kuya Jen, sa ngayon nga ay nagpapatuloy yung pagdating ng ating mga kababayan dito sa Quirino Grandstand na nagmula pa nga sa malalayong lugar, especially dyan sa Calabarzon, maging sa Region 3. Kanina nakita natin yung ibang mga kababayan natin na nagmula pa sa Aurora, Tarlac City, Nueva Ecija at Bataan, maging nandito sa may parting Bulacan, Pampanga, at iba pa natin mga kababayan katulad na lang dito sa area ng Quezon Province, Batangas at iba pang karating probinsya. Samantala, sa pinakahuling datos naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nasa siyam na kalsada na sa paligid ng Quirino Grandstand ang nakasara simula kaninang alas 2 ng madaling araw. Kabilang sa siyam na kalsada isinara ay ang Calao Avenue mula sa Taft Avenue patungong Rojas Boulevard. At yan muna pinakalitan sa update mula rito sa Quirino Grandstand, Jim Tihano para sa Sherto, Porsyentong Balik.